na silang ibang pagkapamaraanan para pabagsakin ng mga Duterte, kundi sirain ang kanilang pangalan. Dahil wala naman silang makukuha eh. Wala silang makukuha, wala silang makikitang kamalian, kundi yung kagagawan mismo ni Presidente Marcos na ipinasa nga yung fund, itong intelligence funds kay BP Sara. Kumbaga, nakahon dito, nabitag si BP Sara Duterte. Akala niya kaibigan. Yung pala ipapahamak lang siya. So doon po yan nagsimula. At hanggang ngayon, mga kababayan, sa sobrang tibay ni Vice President Sara Duterte, pangiti-ngiti lang, tingnan mo sila, mga haggard-haggard na, si BP Sara pabili-bili lang ng bulaklak para sa kanila. So sa akin, pag si BP Sara ay nalagpasan na ito na mga pagsubok na pinagdadaanan niya ngayon, siya ang pinakamatibay na politiko dito sa Pilipinas. So ayan, alam na kung bakit inaatake ngayon si VP Sara at ang mga Duterte. Dahil siya ang strongest contender sa 2028 presidential election. Wala naman silang pwede ipantapat. Hindi naman kakayanin ni Tambi. Hindi naman pwede si Sandro. Kaya i-impeach na lang nila si VP Sara para hindi na makatakbo. Kapag kokonti ang nanalong manok ni Marcos Jr., ibig sabihin hindi na siya pinagkakatiwalaan ng taong bayan.